Pinapanood ko kayo! Hey! Mga congressman! Mga dishonorable! Mga walang iya kayo! Huwag niyo ubusin ang kaban ng bayan! Ama! Tira naman kayo sa 2028! Ha? 2028, baka wala ng kaban ng bayan! Magtira kayo! Pag naubos ang pera ng kaban ng bayan by 2028, ang taong bayan ang maniningil sa inyo. Kami ay mamamasyal sa inyong bahay. Alam namin lahat ng bahay ninyo. Kahit nasa Fortress Park kayo tumira, kaya naming lusubin. Mali. Mamamasyal kami, mamamasko pala kami. Hindi pala lulusubin. Mamamasyal kami, mamasko kami sa Malacanang. December 25, pwede tayo pumunta ng Malacanang eh. Pwede? Ha? Pwede? Schedule natin 25 ano? Walang! Mamamasko tayo! Walang titigil Kaya hindi hanggang natin walang sobre. bumababa. Ha? Kaya hindi natin sobre. Ha? Marami ako sobre yata. Okay. Ang gusto ko lang kaya kami narito mga kaibigan. Gusto lang. Ha? Malita. Ubus na yung malita eh. Sobre na lang natira. Okay. Kaya kami narito kayo sa harapan ninyo mga kaibigan. Gusto lang namin talaga na panawagan ang mga dishonorable congressman. Kasi nga, hindi nagigising ang kanilang puso. Sana by December 25, mga congressman, sana naman maawa kayo sa kaban ng bayan. Huwag niyong lapastanganin o huwag niyong repin ang kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Nagtataka nga ako sa congressman. Ikaw, ay muntik na. Ikaw ba, yung congressman, hindi ka ba nagtataka? Hindi ako nagtataka dahil alam ko ang mga congressman ay mga kurakot! Ha? Kurakot ba lahat ng congressman? 10 lang ang matitino dyan! Ay di, baka next year marami na. Isusuko nila yung mga ninakaw nila. Naku po! Oy, congressman! Bago sa susunod na taon, sana magbago ang isip ninyo. Ibalik nyo na yung ninakaw nyong pera kaban-kaban. Noon, ang narinig ko noon, 1,000 lang ang nawawala, ninanakaw. Noong nakarang administrasyon, milyon lang yung narinig ko na ninanakaw. Ngayong administrasyon, bilyon, trilyon pa! Grabe. Mga walang hiyang congressman. Grabe. Dati milyon lang narinig ko, ngayon bilyon. Alam nyo po mga kaibigan, pag nakarinig ka ng corruption ng milyon, parang normal na lang yung milyon. Pero pag bilyon, uy, malaki-laki yun ah. Malaki yung bilyon. Tapos, hindi pa sila kontentado sa billion of pesos, trilyon pa! Nako, wala na. Mga walang hiya! Walang iya. Paano na yung magiging presidente by 2028? Wala ng pera. Maghihirap. Wag nang hantayin ng 2028 pa! Okay, huwag nyo na hintayin ang 2020 mga kababayang Pilipino. Sana marinig nyo ang aming panawagan. Dishonorable Congressman, sana marinig ninyo. By 2026, magbago na kayo. Maraming salamat at marami pa magsasalita. At baka ulitin yung sasabihin ko. Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat. Maraming... Gandang gabi po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo po kaya magdiwang? Kasi ayaw ko sa magdalo. Traidor yun eh. Taksil sa bayan natin ang magdalo. Alala nyo, Trillanes, isa yun sa ugat kaya nakulong yung mahal natin presidente. Magdalo yun. Ako, magdiwang ako. Magdiwang ang grupo ni Andres Bonifacio na nakipaglaban para lumaya ang bayan. Binalikan ko kasi yung kasaysayan eh. Kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Nakita ko ron yung mga kataksilan. Nakita ko ron yung mga pagkagahaman, pagnanakaw. Nakita ko ron. Kaya nalulungkot ako eh. Hanggang ngayon, paulit-ulit na lang
na nangyayari sa atin. Hindi na tayo makaahon. Hirap na tayo. Yung kataksilan. Puro mga taksil sa bayan, sa atin. Yung pagnanakaw. Walang katapusang pagnanakaw. Mga gahaman. Ako matagal akong naging aktivista. Manungkulan din ako sa gobyerno. 1980s, sa gobyerno na ako eh. Tagal na. Marami na akong pwesto sa gobyerno na naranasan ko. 1980s, naging aktivista rin ako noong kapanahonan ko na nasa koleyo ko. Ay ikipaglaban ako. Hanggang nung namatay si Ninoy Aquino, dahil nga estudyante, mapusok ako. Ay ikipaglaban ako. Yung grupong Justice for Ninoy, Justice for All, kasama ako ron. Tiyatya. Wala pa yung PDP laban. Wala pa yan dahil yung PDP laban, sinuportahan lang niya si Cory. Dahil si Cory gusto nilang tumakbo presidente. Si Cory talaga, ang partido niyan laban, lakas ng bayan. Dahil nga yung lakas ng bayan, eh, hindi naman political party yun eh. Ano yun eh? Personal yun na grupo ni Cory. Dahil nga namatay yung asawa niya. Sinuportahan ng PDP yun, Partido Demokratiko Pilipino. Ang founder doon, si Nini Pimentel, na naging DILG secretary ng panahon ni Cory. Alala nyo ba? Tama ba? Kung mali ako, okay lang. Questionin nyo ako. Ako sinasabi ko yung kwento. May matanda na ako, 65, going to 66 years old na ako eh. Patay na rin yung mga kasama ko. Yung mga nakikipaglaban, puro patay na. Kabataan Kabayan, kasama ko yan eh. Hindi Lutayan, kasama ko yan. Tatay Santiago, kasama ko rin sa kalsada yan. LBS, League of Filipino Student. Noong nag-aaral ako sa koleyo. Di nagtrabaho ako sa gobyerno eh. Nagtrabaho ako sa gobyerno kay Gordon. Kilala si Gordon? Gordon. Sigarin yun eh. Gordon. Pero ang salvage team yun. Lahat na si Raulo, pinapatay nun eh. Matindi yun. 3 beses ako ron kay Gordon. Sa gobyerno. Dahil nga nagkasakit yung magulang ko, heart center. Barkada ko pa yung si Edralin, si Mario Edralin. Pinsan ni Bongbong, barkada ko. Mario Edralin. Pero si Bongbong Marcos hindi nagbada doon sa barkada kong Edralin. Ang lahi niya, Romualdez eh. Si Raulo yan eh. Si Raulo yan, si Marcos, si Bongbong Marcos. Dahil ang kilala ko, barkada ko, si Mario Edralin. Nakatira yun sa Cavite. Okay yun, okay na kasama yun. Hindi yung traitor, ang mga Edralin. Wala kayong maririnig kung anong masama sa linyada ng mga Edralin. Sa Romualdez, yes. Okay, pasensya. Dali lang po. Kanino po, sino po may-ari ng Mirage na may plakang 8HL 9050? Pakialis po muna. At may ano lang po. Sa barangay daw. Kung nasa atin man yung Mirage na yon, NHL 9050, pakialis po muna doon. Continue po. Tuloy ko na yung kwento. 90s. Trabaho na naman ako sa gobyerno, 90s. Inabutan ko pa kasi John Simon dito sa Quezon City. Kasalukuyang siya mayor. Si John Simon. Kasi nga, Cory, administration, tinanggal ni Nene Pimentel ang lahat ng local government official. Kung natatandaan nyo. Umpisa rin sa gobernador, vice gobernador, mga bukal, board members, mayor, vice mayor, city council, city councilor. Pinagtatanggal yun ni Nene Pimentel. Ngayon, nandito na ako sa Quezon City. Nabutan ko yun eh. Si John Simon ang mayor dito. Inalis si Rodriguez eh. Adelina Rodriguez.
pinalitan na Jun Sibon. Ang Vice Mayor, si Dito Soto. Kaya inabutan ko yan eh. Dito sa Quezon City, dahil nagtrabaho ko sa gobyerno rin dito. 142 barangays ang komposisyon ng Quezon City. Dati, 4 ng distrito lang yan. District 1, District 2, District 3, District 4. Eh, kataruntaduan eh. Dinagdagan ng dalawa eh. 2 distrito. So, 4 na congressman, dinagdagan ng 2 congressman. Yung District 5, saka District 6. Niikot ko yan eh. Buong Quezon City, nag-inspection ako eh. Naging program manager din ako dito sa Quezon City, sa infrastructure project. Kaya alam ko yan eh. Hindi na ako nagkasalita. Alam ko ang modus operandi sa loob ng gobyerno. Lahat ng katiwalian dyan, alam ko yan. Alam ko mga pahalang nagbituka dyan. Nagtrabaho rin ako sa pulis. Kaya alam ko rin na ang mga bituka ng pulis. Pagmula District Director, sinabutan ko si Lakay Garcia dito sa Quezon City. Sumunod si Ventura, yung kalbo. Sumunod si Catalunya. Sinabutan ko yan. Sumunod si Romulo Sales na naging general. Bali si Romulo Sales doon eh, deputy ano yan eh, sa anong panahon ni Lacson. Deputy General siya ng Lacson for Operation sa Camp Crame. Kakilala ko yan, nagkasama rin kami yan. Si Catalunya, General Catalunya, pati si Ricardo de Leon, General Ricardo de Leon. Kilala ko yan, ang pakaligan niya si Ismeo eh. Kilala ko yan, mga dati, kaya alam nyo talaga, ang kumukonsinti ng katiwalian ay ang Commission on Audit. Kasi naranasan ko yan eh. Naranasan ko ang katiwalian ng Commission on Audit. Kasi umawak din ako ng infrastructure project. Malayo ka pa eh. Kasi ang Commission on Audit, meron silang mga residente ng auditor bawat departamento, bawat reyon, bawat syudad, bawat lugar, meron sila. Hindi lang yan main office, meron na katalaga ng mga auditor yan. Noong nagpa-project ako eh, siyempre bago ka makakonekta, dadaan yung papeles, voucher yun eh. Papapirma ka mula ron sa accounting, fiscal, hanggang pagdating sa COA, malayo ka pa, nakahingi na yung COA, yung inspector sa'yo, ganyan, no? Gano'ng kagarapan ng mga commission of audit. Kaya alam ko yan, pati barangay captain, hulihin ng 10%. Ito sa project. Kumukuha ako ng pondo doon sa infra, sa Malacanang, noong panahon ni Gloria Arroyo. Sa PMS, Presidential Management Staff. 100 milyon, kinukuha ko ron. Pinaproject ko rin sa Quezon City. Kaya alam ko yung katiwalian. Totoo yan. Commission on Audit. Saka ba naman nakita nagpa-project ka ha? Walang inspection. Hindi nag-inspection ng Commission on Audit. Okay lang sa kanila yan, okay. Binigyan mo na, okay lang sa kanila. Wala ng inspection. Kahit yung departamento sa City Hall, yung GSO, hindi naman nag-inspection yun eh. Walang pinagkaiba yung local government ang pamamalakad sa national government. Kasi kilala ko yung mayor, kilala ko yung mga gumagawa ng mga sekretaryo ng mayor. Meron kang gustong ipapirma sa mayor, kilala mo yung nasa taas ng opisina ng mayor, pare, pakisigit mo halag yan. Sinisigit lang yan kasi ang mayor. Sa umaga, ang mayor, papasok. Alis yan, mga alas 10, alas 9, alis yan. Kasi maraming engagement sa labas. Andyan yung merong mga VIP na haba ng kwento eh. Kaya yung ginagawa sa local government, walang pinagkaiba sa national government. Kagaya ng communication, yung ganyan. May mga media ganyan. Sa local government, yan sa City Hall, meron din press corps doon.
Bayad yun. Kilala ko lahat ng media ron. Bayad yun. Kung anong gusto ng mayor na ipalabas dyan sa media, binibigyan yan. Yun ang lumalabas. Pag inalis, pag kumontra ka, wala ka, patatalsingin ka rin sa Pilipinas. Walang pinagkaiba yan sa Malacanang. Meron ding departamento ng media ron. Kung anong gusto ng Malacanang na ipalabas yan, di bayad yan. Walang pinagkaiba yan eh. Ganyan ang korupsyon. Alam mo yan, ayaw ko nga magsalita dahil totoo yung mga nangyayari ngayong korupsyon. Si Rodrigo Roa Duterte, walang kasalanan yan. Nagtrabaho yan ng maayos. Pinaglingkuran tayo. Anong ginawa nila? Pinagtaksila nila. At ipinakulong doon. Kinasuhan ng kung ano-ano. Crimes against humanity. Nagtulong-tulong, yung Magdalo, yung kung sino-sino. Si Barsaga, Congressman Barsaga, wala rin kasalanan yan. Kundi sabihin ninyo totoo, kagaya ko. Sinasabi ko yung totoong nangyayari sa loob. Sinaranasan ko rin yan. Totoo lang ang sinasabi nila. Kaya yan, si Congressman Barsaga, walang kasalanan yan. Kaya sinusuporta natin yan. Oo, tapusin ko na po. Maraming po salamat. Magandang gabi. Okay, maraming salamat po kapatid na magdiwang.